Sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si retired Major General Romeo Poquis ng Philippine Air Force. General, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Admar, James. Jade po. Yes, sir. Yes, James, sir. sorry. Opo, sir. Salamat po sa inyong pong oras ngayon sa pagbibigay po natin ng impormasyon sa ating mga kababayan. Lalo na ang issue po natin tatalakayin ngayong umaga ay tungkol nga po dito sa paglantad ng sinasabing 18 dating Marines na umano'y nagtagahakot o nagde-deliver ng mali-malitang pera doon sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ano po masasabi po ninyo dito? Ito, very explosive yung kanilang mga revelations, ano? Dahil alam naman natin na ang kanilang disclosure yan ay sa kabuuang 805 billion pesos ang kanilang mga dineliver sa iba't ibang mataas na pinuno sa ating gobyerno. So ito ay talagang nakakamangha at nakakaligalig. Opo. Fake news daw po, General, sabi ng Malacanang at ng iba pang mga napangalanan nga ng mga retired o itong mga dating Marines. Anong take mo doon? Paanong fake news yan? Sworn statements yan. Kinorroborate nila yung mga dati ng disclosure ni Saldico at saka ni Sergeant Gutesa. So, paanong masasabing fake news dyan? At yun nga, pinangangatawanan nila ang kanilang mga paglalahad na yan. In fact, malaking tapamakan sa kanila sa paglalantad ng kanyang kabigat ng mga akusasyon. Ano? So, bakit pa sila maglalahad ng mga fake news na yan? Ikamamatay nila yan. Opo. Pero personally, General, dahil nga may nilabas nga itong AFP, pati yung Philippine Navy na ilan nga daw dito sa mga lumabas o lumantad ay hindi kasapi ng Philippine Navy o ng AFP. Anong take mo? Okay, base sa ating nalaman, 16 dito ay mga dating Marines, 13 ay dishonorable discharge. 3 sa kanila ay talagang retirado sa Marines. Ang isa ay retiradong Army at saka isa naman ay Army Reservist. So talagang nagserbisyo sila sa ating armed forces. Kaya andyan naman yung records. Dapat klarong-klaro yan sa armed forces. At pinatutunayan nitong may koneksyon itong mga pahayag ng 18 dating Marines doon sa ibinunyag dati ni Master Sergeant Orly Gutesa. General. Totoo yan, dahil merong ang picture doon sa mga sworn statements nila. Nakasama talaga si Master Sergeant Gutesa sa mga pag-deliver ng mga mali-malitang mga pera na yan. Opo. Pero anong take po ninyo na sa halip na sagutin o bigyang linaw itong mga nilalaman ng mga pahayag ng 18 mga Marines ay doon po sa pagkakaso ang atake nitong gobyerno o nung mga pangalan na nabanggit po nitong mga Marines na ito? Yan na nga lalong-lalo na sa armed forces at saka Navy, dinidiscredit nila kung ito, minamalit nila ang paglalahad na ito. Samantalang ito ay act of patriotism, ito ay tulong sa taong bayan, na malaman ng taong bayan yung mga katotohanan dyan sa mga pagnanakaw na yan ng kaban ng bayan. So dapat pa nga pinaparangalan ng mga ganito na paglalahad. Ang sinasabi nila ay marami daw sa kanila ay dishonorable discharge. Granting na tama yun, pero hindi yun dahilan para maliitin mo sila kasi nagsakripisyo yung mga yan Ibig sabihin yung paglalahad nila na yan ay nalalagay sila sa matinding of course pressure. Nila yan yung kanilang karangalan. Bakit sila magsabi ng ganyan? Ikakapeligro rin ang kanilang personal na buhay, pati ang kanilang pamilya. So, ako ay naniniwala na totoo at itong mga
sundalong ito, dating sundalo ay mga mararangal na mga Pilipino na nagmamalasakit, nagmamahal sa ating bayan. Opo. At yung bigat po ng kanilang mga testimonya, sa tingin mo, sapat po ito para talagang madiin itong mga nabanggit na mga pangalan? Okay, ito mga ito ay corroboration o parang pagpapatibay ng mga nakaraang mga disclosures ni Saldico, personal information, personal testimony at saka ni Master Sergeant Gutesa at saka ng mga iba pa na mga lumalabas sa media ng mga investigation, yung mga paglalahad. So talagang totoo ito na maraming maleta na i-deliver, libo-libo, billions na mga pera ng gobyerno, ng taong bayan, ang ibinigay sa mga matataas na pinuno ng gobyerno natin. So talagang hindi ikakaila yun. Opo. General, may ideya ho kayo kung nasaan na ngayon si Master Sergeant Gutesa? Wala akong personal na nalalaman. So hindi naman tayo involved dyan sa kanya. Pero base doon sa lumalabas sa media, parang nagbumaliktad yata siya doon sa kanyang unang testimonya. Ang sabi doon sa report sa media ay parang nagtatago ng kapwa Marines, pero meron ding ibang nagsasabi na tinatago ng gobyerno o whatever. Hindi ako sigurado dyan. Opo. Sa tingin mo, itong mga lumabas na mga 18 Marines ay ganun din ho ba ang kanilang sasapitin? Possible, General? Of course, kasama yung mga pananakot dyan, kasi nga, lalong-lalo na doon sa mga tinamaan ng kanilang paglalahad. Pero maganda ito dahil marami sila. Okay, hindi sila naglalan na isa o dalawa. So, dahil sa marami sila, they can actually protect themselves as a group. So, mas madali silang i-secure. Opo. Pero umaasa pa rin ho ba itong grupong ito, itong mga Marines na ito, kasama ang kanilang abogado na aaksyonan ng gobyerno, ng korte natin, itong kanilang mga reklamo? Whether action on hindi dahil tinamaan sila diyan o tatamaan sila diyan So that has to be seen in the succeeding days or weeks or months, whatever. Pero ito ngayon na nabalitaan ko na ifa-file yata nila sa ombudsman yung mga sworn statements na yon. So that is the proper thing to do. So dapat pagka nag-file sila sa ombudsman ay responsibilidad ng ombudsman na imbestigahan talaga itong mga disclosures na ito. Nabasa ko rin doon na of course yung mga tinamaan doon ng mga congressmen o even si former Senator Trillanes ay kakasuhan daw itong mga ito, si Attorney Baligo at saka yung 18. Maganda yun, kasuhan para talaga malaman kung sinong sasabi na totoo. In fact, gusto nga nila yun para mailahad nila, mapatunayan nila na totoo yung kanilang sinasabi. Opo. May mga benepisyo pa ho ba itong natatanggap itong mga Marines na ito mula sa gobyerno, General? Yung mga officially na nag-retire ay may pension yon pagka umabot siya ng for more than 20 years. Nasa batas naman yon. Pero yung mga dishonorably discharged for whatever reasons, whether nag-awol man yan o nakapatay man yan, ay kung dishonorably discharged ay wala yung pensyon, wala yung matatanggap. Pero maging ganun pa man, dahil pilit na sinasabi na walang honor itong mga ito sabihin na nating dishonorable discharge, pero itong ginawa nila, maaaring ito na lang yung kanilang pagkakataon para i-redeem nila ang sarili nila, di ba? Na gumawa ng Patriotic Act na sa tingin nila ay responsibility nila o patriotic duty nila na ilahad dahil para ito sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, nalaman ko rin na ito nga, of course, malaking security implications to So, maski na hindi pa nga daw, of course, na-ensure yung security nila, ay sila mismo ang nagsasabi na lalabas na sila. In fact, doon sa sa Club Pilipino, yung kanilang press conference, sila rin na nagsabi na dapat may flag dyan sa likod nila doon sa press conference. At saka sila rin na nagsabi nakakanta sila sa group ng Pilipinas Kung Mahal. So parang ako'y naniniwala na itong mga Pilipinong ito yung mga dating Marines o dating Army, ay
may pagmamahal talaga sa ating bayan. Opo. At hindi lamang 18, kung hindi ako nagkakamali, meron pa pong mga lalantad at magsasalita tulad po nitong mga Marines. Hindi lamang siguro mga Marines, kung anong mga individual, kung sino ba, General, ang inaasahan po ninyo na lalabas po at magsalita laban po sa gobyerno. Okay, nung una, sinasabi nila may 90 raw, 90 yung mga dating security ni Congressman Saldico. Pero lately, sinasabi nila na 30 daw sila. 30 yan. Although 18 lang yung lumabas, pero inaasahan natin na meron pang susunod na 12 yata na kanyan din, mag-disclose din ng mga explosive, mas explosive pa nga din daw yung mga sasabihin ng iba eh. Opo. At itong paglulustay o itong mga mali-malitang perang na nakikita po natin na General, ano po yung tingin po ninyo dito, ang dating po ninyo? Dahil hindi po basta-basta yung halaga na dinideliver po nila, lalo na yung dinideliveran nila ay mga matataas pa ng mga opisyal ng pamahalaan. Nabanggit nga ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaya nga, ito ang nakakapanlumo dito. Ano? Kung talagang tunay tayong Pilipino, ay magagalit talaga tayo dito sa nangyayaring ito na pagnanakaw. Parang very blatant, parang harap-harapan na, walang with impunity, walang pangamba na mahuli o maparusahan eh. Parang ganun eh. Parang lumalabas dito kung presidente ay involved, yung mga senador, congressman, yung mga COMELEC sa eleksyon, mga pari, obispo, CBCP, pati yung mga media, pati yung ICC pala, sinasabi na $2 million ginastos sa mga nag-iimbestiga. Eh, ano na lang tayo? Parang lumalabas dito, parang sindikato na yung buong gobyerno, parang ganito. So dapat talagang panagutin yung mga dapat managot dito. Alang-alang sa mga taong bayan na naghihirap, na dapat yung mga pera na yan para sa taong bayan yan, pero yan, kinamkam nila at ginamit para sa pangsarili nila. Opo. Sa tingin po ninyo, matutugunan, masusolusyonan pa itong problema sa korupsyon sa ating bansa, lalo na't nakikita natin dawit lahat po ng mga nasa pamahalaan di umano? Yeah, ako'y naniniwala na talagang dapat, of course, kung dawit ang presidente dyan, yung mga taas na politiko, yung mga senador, congressman, iba pa, yung mga cabinet official, secretaries, ay siyempre, ida-divert nila o hindi nila aksyonan, di ba? Kasi sila yung involved eh. Pero ako'y naniniwala na balang araw, mananagot din sila dyan sa taong bayan. Meron tayong proseso, hindi mga gana yung ating hindi man nila imbestigahan o talagang parurusahan. Pero meron pa rin pamamaraan in the future, palagay ko, na mapanagot itong mga ito. Opo. Ang Senado, sa pamamagitan po ni Senator Amy Marcos, meron pong resolusyong inihain at gusto niya ngang paimbestigahan itong mga pahayag, itong revelasyon ng 18 dating Marines General. Anong tingin po ninyo doon? Ako'y naniniwala na magandang aksyon yan para malaman ng taong bayan yung mga katotohanan, Pero sana wag namang pagtatakpan yung mga tulad ng ginagawa nila diyan sa Blue Ribbon Committee na alam naman natin na nililihis sa mga dapat matumbok ng mga investigation na yan. So sana, pagka magkaroon man ng Senate hearing o Senate investigation dyan, na sinasabi ni Senator Amy, ay ilahad na yung buong katotohanan, hindi lamang yung ano lang yung gusto nilang palabasin. Opo. At nire-recommend ho ba ninyo na dapat ding dumalo itong 18 dating Marines sa pagdinig? Tulad po ni Master Sergeant Orly Gutesa, dumalo po siya, nagkaroon ng issue doon sa kanyang notarized document, tapos ngayon nagtago. Hindi, maganda yan. Nadadalo talaga sila para panindigan nila yan. Alam ko naman na panindigan nila yan, except na ang worry nila dyan, mangyayari dyan ay, of course, yung power of contempt. Di ba?
Pwede naman sila i-contempt dyan kung hindi gusto yung sagot nila. Ganon ang nangyayari dyan sa mga congressional hearings na yan eh. Kung ayaw nila yung sagot mo, i-contempt ka nila, kukulong ka nila kaagad eh. Yun ang magiging worry nila dyan. So sana walang mga ganon para talagang open, independent public hearing na ganyan at may lahad yung dapat na may lahad. Opo. Doon, bago ko Walang pangamba. yes po, bago ko ipasok kay Partner Admar, General, nung nalaman mo yung naging revelasyon o testimonya nitong mga dating Marines patungkol doon sa di umano'y suhol sa mga ICC investigators dito sa Pilipinas na nasa likod di umano itong si Senator, dating Senator Sonny Trillanes, ano po yung naging reaksyon po ninyo? Hindi, ito yung masama ito eh, itong ganito ano dahil ito ay international body. It's a court. Ibig sabihin dapat very fair and just may justice, mayroong fairness, may honesty sa investigation ng kanyan ano dahil hindi lamang itong ordinaryong kaso. So ganon, base doon sa paglalahad nila, ay meron palang corruption doon sa kanilang investigation na pinatira pala sila sa mga mamahaling hotel, pinakain ng gano'n-gano'n, pati delivery ng kanilang mga gamit ay si Saldico pa ang gumastos lahat. $2 million ang ginastos nila. Napakasama naman ng gano'n. Okay? Para lang maidiin yung dating presidente, na kapwa naman natin Pilipino, na sana wala doon sa abroad, kundi dapat dito siya nililitis. Sa bansa natin, ay ginastusan pa mismo ng mga perang ninakaw ng gobyerno, sa gobyerno. So talagang masamang-masama itong ganitong mangyayari sa atin. General, Mayong Buntag, si Admar po ito. Sir, Ayun buntag, Mar. balikan ko lang yung termino na ginamit ng AFP, ng Philippine Navy, yung dishonorably discharged. Bilang isang dating nasa militar, ano-ano po yung mga example po na mga dahilan para matawag siya na dishonorably discharged? Kasi ang naisip ko rin kasi dito, baka umalis sila dyan sa serbisyo dahil nakakita sila or inoferan sila ng mas malaking sahod, kaya sila umalis at may tuturing na ba itong dishonorably discharged? General. Yeah, pagka dishonorable discharge ka, ibig sabihin meron kang kaso, okay? Administrative case or even criminal case of course sa IAP or sa labas sa civilian court, ano ha? Ang mga kaso dyan, of course, karamihan na kasi dyan sa mga dishonorable discharge ay mga nag-aawol. Ibig sabihin, nawawalan na lang bigla, hindi nagpapaalam, ganon, hindi na bumalik. Yung mga ganon, or yung mga iba nakapatay, for whatever reason, whether murder or in defense of themselves, kaso pa rin yun eh. So, pero yung mga ganong kaso, diversion yan eh. Hindi naman yun ang issue whether honorable discharge o dishonorable discharge o nag-retire o dating sundalo o retired o whatever. Ang issue dyan ay totoo ba yung sinasabi nila na sila yung nagdala, inutusan na mag-deliver ng mga billion-billion mga pera na yan. Okay? Kasi yung panlilihis yun pang-divert eh. Hindi yun ang issue eh. Ngayon, granting na dishonorable discharge sila, etong giniwa na lang ito, honorable to eh. Patriotic duty ito eh. Na pwede nilang himatay eh. Di ba? So ito yung maaaring pag-redeem nila sa sarili nila. Granting na nakapatay sila o nag-awol sila. Ito ngayon, para maibsan yung kanilang kasalanan natin sa serbisyo, may pakita yung pagmamahal nila sa kapwa Pilipino, sa bayan, ito na, ginawa na nila. Maski na nailagay sila sa malaking peligro. Opo, so nabanggit niyo po na maaring nag-awol, no? Isa, pero ang pangalan agad or ang katagagan na ginamit is pangit, which is dishonorably discharged. Na nakikita niyo po ba yung similarity sa sinapit ni Master Sergeant Guteza na kinwestiyon agad yung notaryo lang sa kabila po ng panunumpa niya sa harap po ng mga senador. Dito naman po sa senaryo naman na ginawa po nito mga dating nasa military na pamamaraan sa pag-discredit din po sa kanila, General. Totoo yan, kaya na-foresee na nila yan na i-discredit sila eh. Kaya ang ginawa ni
Attorney Levy Baligod, base sa aming informasyon, ay pinirmahan nila yan na sabay-sabay, kasabay yung notary public, yung lawyer, kasaka yung mga bishop na nagtitestify na pumirma rin, na sinecertify nila na ito yung ginawa nila, itong mga pag-testimony na ganito, paglalahad, ay ginawa nila ng free will nila, walang coercion, walang intimidation, parang ganon. Para lang maiwasan yung mga issue na peke yung notaryo, peke yung signature, parang ganon. So, hindi mangyayari yung ngayon dahil may mga witnesses na sa notary mismo. Opo. Ano po ang inyong reaction po dito po sa treatment, lalo na sa side po ng gobyerno? Kasi naalala natin, ang Pangulong Bongbong Marcos ay humingi ng tulong sa publiko, tulungan siya na maisiwalat, at kung may alam ang publiko na issue ng korupsyon, lalo na related din dito sa flood control projects, ay agad na makipag-ugnayan. Yet, ito po, form po ng pagpapahayag na meron silang alam na ganito, ito yung mga nakinabang. Ang nangyari, dinidiscredit agad at nabanggit nga ng palasyo na pinauubayan na nila sa NBI at PNP para makasuhan dahil sa sinasabi nila na fake news ito. Paano ngayon natin ang treatment natin or pagtugon dito na pag sa side ng gobyerno hindi fake news, pag outside sa gobyerno fake news agad, lalo na kung ang matatamaan ay gobyerno, General? Yeah, totoo yan dahil kung ikaw yung tatamaan mismo, siyempre ayaw mong, di ba? May turo ka o makusahan ka o ibig sabihin may nag-testify kontra sa'yo na tumanggap ka ng pera. Normal reaction yun eh. So, sabi nga ni Attorney Baligo doon sa press conference nila, meron siyang konting paniniwala na konti lang naman, na-actionan ng ombudsman yung kanilang complaint na ifa-file ngayon. So, kung hindi man actionan ng ombudsman, patulugin man yan o i-divert o whatever, ay sabi niya, bahala ng taong bayan. At least nailahad nila yung kanilang dapat ilahad sa publiko. Opo. May nakikita po ba kayong something's fishy, kumbaga, General, doon sa naging statement na ni Undersecretary Castro, lalo na nung nabanggit niya na ipinauubayan na nila sa NBI at PNP. Tapos sabi niya, sino ba ang nasa likod nito? Sino ba ang sasakyan? Kanino bang sasakyan ang ginamit para magsundo nito? Ibig sabihin, tinitiktikan talaga itong mga sundalo na ito. Kumbaga, at meron ding isang panayam, si former Congressman Mike Defensor, na sinasabing may umaaligid daw ng mga nakamotorsiklo din. So kung imamatch natin dun sa naging pahayag din ng Undersecretary Castro, ano po ang masasabi nyo dito sa mga ganitong pahayag? Yun nga sinasabi ko, yung paglalahad ng ganito ay hindi simpleng bagay ito. Lalo't ang pinag-uusapan dito ay presidente, congressman, senador, at bilyon-bilyon na may mga matibay na katibayan. Okay? Mga pictures, videos, yung mga yung mga affidavits ng mga kapwa nila. So, meron talagang risgo yan. Okay? Talagang sinabi nga doon ni Attorney Baligod na maraming beses silang tinatakot bago pa man sila lumabas through text messages, through mga ganyan, surveillance sa kanilang mga lugar. Of course, alam naman natin na of course yung mga tinatamaan nito hindi lamang magdi-deny kundi talagang kokontrahin nila. Ibig sabihin sisiraan nila yung mga naglahad ng mga ito. Expected na yan. So palagay ko naman itong mga sundalong ito, pati si Attorney Baligod, na talagang nakikita man natin yung kanyang pagmamahal sa bayan, base sa kanyang paglalahad doon sa press conference ay mapuprotektahan ng mga taong bayan later on. Kung sakali naman po, General, na hindi umusad itong resolusyon na inihain ni Senadora Amy Marcos na maimbestigahan sa Senado, or kung
sino man sa panig po ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, lalo na ang ombudsman, kung parang babaliwalain lang ito ba'y nakikita ninyong nagre-reflect na hindi talaga seryoso ang kasalukuyang gobyerno sa paglaban sa korupsyon? Yan ang lumalabas Hindi naman seryoso talaga. Parang optics lang Parang palabas lang Kasi sinasabi ng Pangulo noon, di ba? May makukulong bago magpasko. So tuwan-tuwa yung mga tao. Kami rin dahil yung mga protesta na so finally merong mapapanagot bago magpasko. May napanagot ako Ako yung hinuli nung Pasko, nung New Year Ako yung hinuli. Kaya kinasuhan na to. At of course, imbes na yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon ng pinanagot, ako pa yung hinuli dahil kayo nagpo-protesta. Ako yung naglalahad ng katotohanan ng pagnanakaw na yan. Ganun ba? So, hindi lang nakakabala. Ito ay isang paglapastangan sa ating, minamahal na bayan. Sana ay mapanagot talaga yung mga yan. Yun lang naman ang habol namin Mapanagot itong mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na ito. Opo. Ano po yung reaction nyo naman po? Dahil para kay Senador Ping Lacson, hindi tumutugma yung claims nitong mga dating sundalo na umaabot sa 800 billion pesos daw na halaga ng kanilang nailipat na mga basura, no? Yung katagang gamit nila dito sa paglilipat ng pera sa loob ng maleta po. Nabanggit po ba doon? Kasi ang pinatutungkol sa imposible ito dahil yung halaga lang, no, nung pinag-uusapan sa flood control scandal ay nasa 1 trillion. Hindi pa raw, sabi niya, kung susumahin daw, parang hindi talaga daw totoo, hindi magtutugma. Pero nabanggit niyo po sa inyo pong pagkakaalam na ito pong trina-transfer nila na pera ay para lang or mula lamang sa kickback galing sa maanumalyang flood control project or sa lahat na siguro ng klase ng mga proyekto basta makakuha sila ng pera. Sa inyo pong pagkakaalam lang po, General. Hindi, ang base sa paglalahad nila, hindi na lang isang taon ito maraming taon. Kung ang nag-umpisa pa yata, 2023, kung hindi ako nagkakamali doon sa kanilang disclosure. So, hindi naman nila alam kung DPWH lang yan o hindi. Kasi ang sinasabi nga nila, meron dyan, matitindi pala, mas matitindi. Merong galing customs, merong galing national irrigation, kung saan agency ng government. So, kung pag sumasumahin mo talaga yan, maliit pa nga yung 800 billion. Parang ganun. Kung ilang taon yan, ang ginagawa pala yung ganyan. Opo, and sa tindi rin po ng kanilang mga alegasyon at meron din silang inihayag. Kumbaga, kung babasahin niyo po yung kanilang affidavit, hindi lang ata yung mga larawan na nakalagay doon, yung kanilang hawak-hawak na mga ebidensya, meron pang sinasabing mga videos at iba pa. So, karapat-dapat lang talaga ito na pagbigyan ng pansin, considering sa numbers din nila, yun ngang mga nagpahayag ng sinasabi mga testimonya, nakatakip ang mukha sa Senado, pinagbigyan nga na makapagsalita doon po. General, your thoughts on this? Kaya nga marami pa yan. Sinasabi lang, marami pa silang tinatago mga ebidensya, di ba? Kaya kung talagang ipatawag sila dyan sa investigation, ilalabas nila yon. Pati itong mga susunod pa, phase 2. Ito yung pangalawang o part 2 ng mga susunod na mga kasamahan nila. So marami para mga ebidensya na kaya talagang expected mo talagang sisiraan sila, mamalitin sila o tataputin sila para hindi na sila lumabas. Ganon yon. So ako'y naniniwala na maski na ipitin sila, takutin o kung ano man, pagbantaan, ay lalabas at lalabas ang katotohanan dito at mapapanagot ang mga dapat managot sa matinding korupsyon na ito. Opo. General, siguro inyo pong mensahe ulit sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Huling mensahe po ninyo, General. Okay, mga kababayan, alam naman natin nangyayari sa ating mahal na inang bayan. Umiiyak po yung ating mahal na bayan.
nangangailangan po ng tulong natin. Panagutin po natin itong mga nagwaldas ng pera, nagnakaw, nag-traidor sa mga pagtitiwala natin. Tulungan natin itong mga sundalo na ganito, naglalahad. Suportahan natin sila. Kung meron pang iba dyan na gustong maglahad din, wag ho kayong matakot at yung mga taong bayan na katulad namin ay sumusuporta po sa inyo. Mahal po natin ang ating bayan, kaya ito yung panawagan ko po sa inyo, magsama-sama po tayo para naman ay guminhawa yung buhay ng ating mga kababayan, mapanagot yung dapat mapanagot. Para yung mga pera na supposed to be ay mapunta sa atin, ay mapunta talaga sa serbisyo sa atin, mga mamamayan. Lalo na yung mga maliliit, hindi doon sa mga pulsa ng mga matataas na pinuno na yan, ng gobyerno at ng kanilang mga pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you po, General. Admar at Jay. Ayan po mga kababayan, si retired Major General Romeo Poquis ng Philippine Air Force ang ating pong nakasama napakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa paglantad ng 18 dating Marines. Patungkol nga po dito sa mga mali-maletang perang kanilang dinadala, nahakot doon sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan.